Dito po sa good morning, Astrid. Gusto ko lang pong pag-usapan natin tong fake news. Ngayon, alam na natin, no, na fake news lang. Itong sinabi ni Boying Remulla na mayroon ng meron na pong warrant of arrest mula po sa ICC, no? Ito po, ang pinagtataka ko rito, bakit wala na po tayo, wala nang ano, no, yung kumbaga pumutok yan, nabigla tayo, na nagalit kasi another kidnapping na naman. Pero ngayon, nung napatunayan natin mula mismo sa abogado ni Tatay Digong na wala naman po nilalabas kasi naroon siya sa The Hague. Mismo tong abogado nila Kuno na nagpapakilala ng assistant prosecutor na si Conti, nagsasabi na wala naman talagang hindi rin kinukumpirma na meron. Bakit po ang question ko, bakit gano'n na lang, no, yung walang media na nagkukondina kay Boying, wala pong mga malawakang pambabatikos na inaabot si Boying, fake news na fake news, no? Bakit ganun? Samantalang meron lang pong mula po sa mga Duterte, kung sa Duterte kampo yan, napakalaking issue niyan, no? Pero pag si Boying, ganun din po si Trillanes, nakita naman po natin si Trillanes, yung sinabi niya po yung fake news na mayroon daw mamahaling mansyon. Itong si Bongo, kung hindi ako nagkakamali, sa Ayala, Alabang. Fake news din, pero bakit wala pong condemnation mula po rito sa mga media? Wala rin pong malawakan na batikos mula po sa lahat ng sektor, lalong-lalo na po sa mga yung tagasulong di umano na mga anti-fake news, si Auntie Claire, itong mga dilawan, no? Bakit napaka kayang-kaya nilang itolerate kahit po sandamakmak yung gawing fake news ni Trillanes, sandamakmak yung gawing fake news ni Boying Remulla, bakit walang negative reaction, no? Sa atin naman, siyempre, mula po sa hanay ng mga Duterte, naunawaan ko, no? Kasi ayaw nating patulan ito dahil alam natin diversion. Pero yung the rest, makikita nyo talaga na yung kalaban naming mga vloggers, etong mainstream media. Thank you very much kay Marilyn Pepito na nagbigay sa atin ng $2 Canadian watching from Ontario, Canada. Alam nyo po yung matindi po yung kalaban namin, no, sa battling misinformation. Kami po talaga. Hindi naman po lahat, marami rin pong vlogger na misinformation eh. Pero karamihan po sa mga pro-Duterte vlogger, siguro 90% po ng pro-Duterte vlogger tamang impormasyon po yung binibigay. Ano? Bakit po ganun na lang yung pagtanggap ng lipunan na sa mga katulad ni Remulla, Boying Remulla, sa mga katulad ni Trillanes na kahit ilang beses silang mag-fake news, kahit ilang beses silang magkamali ng mga sinasabi, okay na okay, pero bakit parang bawal na bawal kung sa mga Duterte, no? Ako ano yung tsorya ko diyan eh. Matutuwa po kayo kung dito po sa aking magiging kasagutan kasi pabor po sa atin. No, bakit hindi sila kunwari po, halimbawa po si BP Sara, nakalimutan ko na lang, marami silang sinasabing fake news si BP Sara eh. Tuwing magsasalita po si BP Sara, nakakaiba po sa kanila, sasabihin kagad fake news. 'Di ba? Tapos atake kagad kung saan-saan. Naalala niyo yung sa case ng Tantoko,
yung dun po sa may New York. New York ba? Basta sa US. Naalala niyo yun? Na sinabi ni BP Sara na ito ay sa drugs. Grabe kumundi na, no? Lahat ng mga kalaban natin, kala mo talaga. Sa tindi nga ng condemnation nila kay ano eh. Sa tindi nga ng condemnation nitong mga Beverly Hills sa LA pala. Sorry, hindi pala sa New York, sa LA. Sa tindi nga ng condemnation ng media at saka ng iba pang mga kalaban natin. Mas kita, yung iba sa atin, putya, parang nawalan pa ng tiwala kay BP Sara eh, no? Bakit ganun po at kalaboying okay lang? Alam niyo po, ako sa totoo lang, kung bakit ganun, is maganda pong ano yan eh, pabor po sa atin eh. Kasi, parang ipinagpapalagay na natin na pagka yung gobyerno ni BBM ang nagsalita, pag ang nagsalita yung gobyerno at saka yung mga kaalyado ni BBM, normal lang na hindi mo na pagtitiwalaan. Ibig sabihin, nasanay ka na hindi katiwa-tiwala. Bawat bitawan nilang panilita. Halimbawa, si Auntie Claire, halos araw-araw, di ba? Halos araw-araw. Minsan nga, sa mismong press ko ni Auntie Claire, ayan, dumating ng aking butihing anak. Anak, kaway ka naman. Kumaway ka naman sa mga viewers. Minsan nga, si Auntie Claire, mismong araw, no? Yung mismong isang oras na, sa mismong isang oras na press ko niya, mag-ano muna kayo. Ako na lang bababa dun. Ikot-ikot muna kayo. Tambay muna kayo kung saan. Minsan nga sa mismong press ko ni Auntie Claire eh, iba yung sinasabi nung una, maya-maya pag may nagtanong, binabago niya na naman eh. Ano po yung ibig ko sabihin? Ang ibig natin sabihin, si BBM at saka yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang mga alipores, nasanay na tayo, no? Na sa siyam na sinabi nila, 11 yung mali. Kaya wala nang nagwawala. Mali pala yung sinabi ni Trillanes. Mali pala yung sinabi. Wala na pong nagwawala na. Bakit kayo mali? Bakit ganun? Bakit fake news? Parang tinatanggap na natin, natural, BBM sila at BBM supporter sila. Natural lang na hindi katiwa-tiwala yung sinasabi nila. Dahil mana sila sa amo nila. Hindi po siya hindi po siya malaki, hindi na siya big deal. Ibig sabihin, kung big deal yung fake news na ibibintang sa mga Duterte, yun ang big deal. Kasi katiwa-tiwala yung mga Duterte. Yun yung positive dun eh. Kaya nagugulat yung tao kung magmumula sa Duterte ang maling balita o mga Duterte supporters, kasi tiwalang-tiwala yung mamamayan eh. 'Di ba? Nagtitiwala yung mamamayan sa mga Duterte supporters. Samantalang dito sa kabila, wala na talagang katiwa-tiwala yung mamamayan na may tama pa silang sinasabi. Kaya, natural na lang yan. Bakit wala pong kumukundi na kay Boying, kay Trillanes? Nasanay na po tayo. Bakit kahit iba-iba yung sinasabi ni Bibi, wala na. Sanay na tayo. Yung mula sa 20 pesos na bigas, mula sa pangako na sinisingil na lang natin sila. O kala ko ba, gusto nyo nang nakakahiya yung mga pagnanakaw sa flood control project? Bakit wala pa rin nakukulong? Kaya very positive po yun. Ibig sabihin lang, mataas po, kahit po yung kalaban, aminado sila na mataas ang tingin nila sa mga Duterte. Once na magkamali, big issue. Pero bali-baliin man ng mga makamarcos yung kanilang mga pinagsasabi, wala nang epekto sa kanila dahil sanay na tayo eh. Sanayan lang yan. Di ba?
Akala nila, at ganun din naman yung gusto nila, masanay na kayo na marami magnanakaw sa gobyerno ngayon. Masanay na tayo, di ba? Ah, ma, ma, masanay na tayo na na walang mangyayari hanggat ito ang nakaupo sa atin. Masanay na tayo na hindi malulutas yan. Yung mga suliranin niya, masanay na tayo na kada umuulan may bumabaha. Masasanay din tayo. Ganun yung gusto nila no? Hanggang makaraos sila sa pwesto, hanggang ipanalo na naman nila yung Kamag-anak Incorporated na hindi naman natin papayagan. Yun lang po yun, no? Sa tingin ko, very positive yun sa atin kasi talagang sinanay na tayo na mga sinungaling sila. Sinanay na tayo na fake news peddler sila. Sinanay na tayo na wala talaga silang isang salita. Unlike sa Duterte, magugulat sila. Kasi, di ba, hanggang ngayon binabalik-balik po. No? Hanggang ngayon binabalik-balik. Bakit nila sinisisi yung mga Duterte pag may mga baha ngayon? Di ba? Sa normal na tao, bakit ngayon sa ating normal na tao, yung mga normal mag-isip, hindi po natin maiisip na yung 2025, mga problema ng 2025, isisisi natin sa Pangulo ng 2016 to 2022. Normal tayo mag-isip eh. Pero dahil sila hindi na normal mag-isip, pero at the back of their mind, believe sila kay Duterte. Kaya nila sinisingil si Duterte. Bakit may baha ngayon? Kasi hindi natapos ni Duterte yung dapat sa panahon ni Duterte wala na magiging problema ang Pilipinas kasi ang galing-galing niya eh. Yung pong paninisi sa mga Duterte, naisip ko lang, yung pong paninisi kay Duterte, sinisisi natin siya kasi hindi niya ginawa na yung future problem, hindi niya nilutas. Alam niyo yun, napakagaling niya nung panahon niya. Wala tayong malalaking problema maliban sa pandemya na talagang buong mundo ay hinarap, no? Pero yung kabaliktaran, yung buong mundo umaangat yung stock market, tapos ang Pilipinas bagsak yung stock market. Hindi naganap yan kay Tatay Digong. Ibig sabihin, ganun katiwala tayo kay Tatay Digong. Kaya kung may traffic, sasabihin natin, bakit hindi natapos ni Digong yung traffic nung panahon niya? Samantalang wala na kaming aasahan dito sa presidente na to. Kasi pati sila aminado eh. Di ba? O tignan po ninyo, yung mga sinasabing pinatigil. Bakit kasi hinayaan ni Tatay Digong na may magmina noon? Anytime naman pwedeng ipatigil ni Marcos eh. Nakukuha po ninyo, bakit sinisisi nyo si Digong sa pangyayari ngayong 2025? Sasabihin nyo, kasi hinayaan ni Tatay Digong na magmina eh. Alam nyo po, si Tatay Digong, pinayagan niya rin, kung matatandaan nyo po, pinayagan ni Tatay Digong yung online sabong. Pero nung nakita po ni Tatay Digong yung epekto ng online sabong, ano po ginawa ni Tatay Digong? Pinatigil niya yung online sabong. Ang problema kasi, wala pa namang epekto. Di ba? Kasi nangangailangan tayo ng pera nun eh. Kailangan natin ng pera nung mga panahon na yan. Pag may mina, matagal na pong may nagmimina sa Pilipinas. Bakit sisisihin nyo lang kay Duterte? Ngayon, malala yung pagmimina, malala yung construction. Ibig sabihin, kay Tatay Digong, pag nakita niyang may sablay, tigil agad. Ngayon, ito hindi pinatigil ng gobyerno. Sisisihin nyo yung gobyerno na nakaraan sa lahat-lahat. Pati yung NOAA. Ano ba yung NOAA na lintik na NOAA na yan? Kaya daw may baha ngayon kasi pinatigil din yung NOAA. Bakit pag may NOAA ngayon, bakit hindi pinatupad ni BBM? Yun yung problema ko no?
Ibig sabihin, sa utak ng mga tao, ang galing-galing mo na nga Duterte, hindi mo pa nilutas. Kaya, nung palpak na yung presidente, hindi niya na kayang lutasin tuloy.